Ituloy natin itong ating pinag-aaralan, the decrees of God. Dito sa Knowing God the Father. Pinag-aaralan natin yung lesson 3, yung decrees. At last time, ang definition daw ng decree, the decree of God is the sovereign purpose and comprehensive plan of God, which includes all events of every classification which will occur. The decree of God includes those events performed directly by God Himself and all that God accomplishes through natural law over which He is sovereign. God's decree also extends to all the acts of men which are included in His eternal plan. At last time, pinag-aralan din natin yung 6 facts na madidiscern natin mula doon sa definition ng decree. Number 1, the decrees or decree are God's eternal purpose. Yun daw kasing decree, utos yun eh. Yun yung utos, yun yung command, yun yung order. Number 2, the decrees are based upon His wise and holy counsel. Number 3, the decree originate in God's freedom. Number 4, they have as their end the glory of God. And number 5, there are 2 kinds of decrees. Letter A, efficacious, those things which God purposes and efficaciously brings to pass. Letter B, yung permissive, those things which God merely permits. Ito yung mga bagay na akala natin sa kakukulit natin sa Lord, magbibigay siya ng permit. Of course, hindi pa rin. Sang-ayon pa rin yung sa kanyang tinatawag na sovereign will. At number 6, the decrees embrace all that comes to pass. Kailangan maintindihan natin, tanggapin natin ang katotohanan na kapag nangyari isang bagay, isa lamang ibig sabihin nun, niloob ng Diyos. Regardless kung positive or negative, kung favorable o hindi sa atin yung nangyari, basta't nangyari, niloob ng ating Panginoon. Hindi madaling tanggapin yon. Maraming tao hindi maintindihan yon. Kumbaga, bakit hinayaan ng Diyos, bakit niya pinabayaan, or bakit niya niloob, or what. Anyway, tayong mga tao kasi mahilig talaga tayong mag-question. Especially sa mga bagay na hindi talaga natin naiintindihan. Pero kung meron talaga tayong trust sa Lord, yung question mababawasan yun eh. Kanina kinanta natin yung attributes ng Lord, di ba? Yung kanyang compound names. Yun yung Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. So dito tayo ngayon sa lesson 3, last part nitong decrees. Ano ba ang kinahantungan daw ng decrees? Ano ang magiging bunga ng utos, ng command ng ating Lord? Number 1, the primary end of the decrees is not the happiness of His creature. Hindi primarily yung happiness natin ang dahilan kung bakit may decree ang Lord. Although God does seek to promote the happiness of them. Gusto talaga ng Panginoon maging happy tayo. Why not? Ama natin siya eh. Gusto natin maging happy yung mga bata, di ba, yung mga anak natin. Lalo na ang God. Pero hindi yun ang primary reason or end ng kanyang mga nais na mangyari, ng kanyang mga purpose. Hindi yon. Number 2, the primary goal of the decrees is not the holiness of man. Although, God does demand holiness of His moral creatures. Hindi rin naman. Pero syempre, sabi ng Panginoon, be holy because I am holy. Pero ang pinag-uusapan natin kasi yung primary. Hindi pa rin yun ang primary goal ng kanyang mga decree. Of course, number 3, ito ang primary reason sa kanyang mga utos, sa kanyang mga purposes. The highest aim of the decrees is the glory of God. Yun ang number 1. Number 1 ng Diyos. Ano man yung kanyang ginagawa, mga panukala, favorable man o hindi sa atin, yun ay para sa kanyang kalwalatian. At aminado tayo, hindi lahat ng bagay o pangyayari na nagbibigay ng glory sa Lord, ikinasisiyan natin. Yun ang katotohanan, because we are sinful by nature. Letter A, according sa number 3, all God's purposes center in Himself. Kapag merong sinabi ang Panginoon, mag-glorify kasi siya eh. Kapag merong ginawa ang Lord, mag-glorify kasi siya.
kapag merong pinermit ang Lord, mag-glorify kasi siya. Kaya pinermit ng Panginoon si Satan, 'di ba? Napasukin yung buhay ni Job. At the end kasi mag-glorify kasi siya. Si Paul, nung merong sakit si Paul, meron siya mga thorn in the flesh. Dalawa kasi ang mukha ng thorn in the flesh eh. 'Di ba? Nabanggit natin ng mga nakaraan. Nahati sa dalawang mga theologian. Kung ano ba yung talagang thorn in the flesh na binabanggit ni Paul. Yung una, yung matagal na nating alam. Dahil nga bugbog sarado si Paul, 'di ba? Na shipwreck, bugbog sarado. Kumbaga yung katawan niya humina or nagkaroon siya ng infirmity sa kanyang katawan, nagkaroon siya ng sakit. Yun yung una. Na kapag sinabing thorn in the flesh ni Paul, ang una kaagad, mahina kasi yung katawan niya. Gawa ng mga pinagdaanan niya para sa Lord. Pero ang pangalawa, kung kukunin kasi natin yung konteksto, bago sinabi ni Paul, yung part na yon, mayroong nagsasabi na yung thorn in the flesh na binabanggit ni Paul, walang iba, kundi yung mga taong nagpa-persecute sa kanya. Namely, yung mga Judaizers. Di ba, ang tao naman, kinoconsider din nating tinik sa laman, tinik sa dibdib. Mas masakit nga ang tao, di ba, pag tumusok eh. So, nahati sa dalawa. It's either mahina kasi talaga ang katawan ni Paul, yun yung kanyang thorn in the flesh, or yung mga taong nagpapahirap sa kanyang ministry. Anyway, sakit man o taong pinag-uusapan na thorn in the flesh, ang sabi ng Panginoon, no. No. Nasa ganon, in your weakness, then I am strong. May papakita kong aking kapangyarihan through those weaknesses na inaabot mo sa sakit na yan or sa mga tao na yan. God says no because He will be glorified. I know, madaling pag-usapan, pero mahirap gawin. Pero dapat yun ang sinisik ng bawat Kristiyano. Letter B, all God's purposes are according to His will and pleasure. Kaya nga minsan, pag meron tayong mga questionable, mga Bible questions na mahirap sagutin, isa lang naman kasi ang pinaka-ultimate answer sa lahat eh. Yun ang gusto ng Diyos eh. Ano magagawa natin? Di ba? Halimbawa, dun sa tanong na alam naman pala ng Panginoon na si Lucifer magiging Satan. Bakit nilikha pa niya si Lucifer? Di ba? Mahaba yung usapan na yan eh. Mahaba yung usapan na yan. Pero at the end, gusto ng Panginoon eh. Ano magagawa natin? Yun ang plano niya eh. May purpose siya eh. Bakit kaya si Judas, kawawa naman, si danabi-dami ng tao, bakit si Judas pa? Kung ikaw kaya, okay, fine. Unfair ka mo kay Judas? Kung ikaw kaya ang pumalit sa kanya, meron bang papayag sa atin dito na pumalit kay Judas? In the son of perdition, na siguradong impyerno na ang punta? Ipapangalan sa mga ano. See? Wala namang magtataas ng kamay. Wala namang ako na lang, kasi kawawa naman si Judas eh. Eric na lang, pag sinabing Eric, the son of perdition, wala namang papayag. Pues, yun ang gusto ng Diyos eh. Sino tayo para questionin ang kapamaraanan natin, Panginoon? Ako lagi naririnig yung word na unfair eh. Parang unfair, unfair kay Judas. Parang unfair sa mga kay Paul. Parang unfair yata. Ito, unfair yun. Ano lang yun eh, medyo kapos pa sa pagkakakilala dun sa Diyos na kanya sinasamba. Hindi mo masasabing unfair siya kung talagang kilala mo siya. Kasi hindi siya kailangan magkakamali. Of course. Paano magkakamali ang isang Diyos na omniscient? Paano siya magkakamali kung alam niya ang lahat? Again, ang sabi nga sa Biblia, hindi pa niya sinisimulan, tinatapos na niya eh. Ganun siya ka-eternal. He covers everything. Even space and time and the eternal realm na tinatawag. Letter C. Kasama pa rin sa highest aim ng decree is the glory of God. The end in proclaiming God's dealings with men is the making known of God's wisdom and glory. Each time na merong mga pangyayari sa Biblia, hindi ba ang laging ending ng storya na nag-glorify ang Lord? Lalong nakikita yung power niya sa buhay ni David, sa buhay ni Moses, sa buhay ni Abraham. Pansinin niyo yung mga kwento.
ang ending pa rin, yung kaluwalhatian ng Panginoon pa rin, yung kanyang glory ang siyang makikita. Makikita yung paano niyang isosolve yung problema, yung wisdom, kung, di ba? Minsan, minamarapat ng Panginoon, siyempre, na mayroong mangyaring something unfavorable para maipakita niya, siyempre, ang kanyang kapangyarihan through those things sa ating buhay. Sabi nga natin, aanin mo pa yung faith. Ang faith nga raw, di ba, yun yung paglalaan ng hope sa mga bagay na hindi nakikita. Ha? Of course. Amen. Without faith, we cannot please God. Kasi kasama yung mga unfavorable aspects ng buhay natin sa kanyang design na through those unfavorable na mga aspects, mapapractice natin ng faith. May papakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. We should trust the Lord. Of course. And we must really, really trust the Lord. And of course, letter D. All God's purposes and acts are for His own glory. It is not a manifestation of pride or selfishness for God to make His glory the goal of His decrees. Ang damot-damot naman ng Diyos. Nagkandahirap ang buhay ko para lang maipakita niya ang glory niya, ang kapangyarihan niya. Come on. Parang lumalabas ang Diyos ngayon, parang tao. Parang tao lang siya. Mayabang, punong-puno ng pride at napaka-selfish. He alone is absolutely sinless and perfect in holiness. For Him to aim at His own glory is to seek the glory of absolute holiness and sinless perfection. Ito na kayong ceiling Walang masama kung ang sinisik ng Lord yung sarili ng glory. Tayo, kapag sinik natin yung personal glory natin, masama yan, mabuti. Masama. Kasi isa lang ang pwedeng gumawa nun. Siya lang yung karapat-dapat. Amen. Ng sin. Amen. Kasi siya lang yung karapat-dapat Karapat-dapat siya lang yung sinless, siya lang yung perfect. So, tama lang isik niya yung kanyang sariling glory. But us, no. He deserves all of those. Of course. Because He deserves all of those. So, it is only right that God, He is the manifestation of all goodness, purity, wisdom, and truth. It is only right that God should be the center of glory in all things and from all sources. Kaya nga hindi ba sa buhay ng isang Kristiyano, dapat yun ang una nating sinisik. Lord, mag-glorify ka ba sa mga plano kong ito? Di ba tayo, may mga plano tayo sa buhay Ngayon, maganda, kasi yung pinag-aaralan natin, yung glory ng Lord, pangsala siya para siyang bistay. Let's say, yung glory ng Panginoon para siyang bistay. Lahat ngayon ng mga plans natin, mga decisions, mga hakbangin, ipasala sa kanyang glory. Kailangan pumasa muna. No? Pumasa muna, kumbaga malinaw sa atin, pag ginawa ko ito, lalo mag-glorify ang Panginoon. Then do it. Do it. Kasi ilan lang naman yung gumagawa ng ganun, di ba? Tayo yung tipo na sige lang ng sige. Halimbawa, pera ka agad. Ay, malaki ang kita dyan. Sige, maganda yan. Di ba ang tao ganun ka agad? Basta malaki ang kita, sige na. Di ba ganun ang tao? Minsan-minsan lang yung, teka, nga, malaki nga ang kita dyan, pero mag-glorify kaya ang Panginoon kapag ako nagbenta ng shabu. Halos wala nga sa question niya sa usapan Di ba, puros I, me, myself? Oo, maunawaan naman siguro ng Lord. Sino ba hindi nangangailangan ng pera? Sa problema ng mga tao, hindi ka papausahan niya pa, Diyos pa kaya. Ng tao, bawal, tapos ang Diyos pa kaya. Of course. Oo nga naman. Dito sa pinag-uusapan natin, pinapaalalahanan tayo ng Lord na kung paano siya mismo, ang primary goal niya is to seek His own glory. Tayo, ang primary, di ba concern din natin, isik ang glory ng ating Lord. It will be like that. Saka hindi lamang yung kung sa lahat ng hakbangin natin, ang primary reason kasi, or ang unang sinisik natin yung glory niya, bakit hindi niya tayo tutulungan? Kasi kung nakita ng Lord yung mga ginagawa natin, hindi naman for His glory, susuportahan kaya niya? Di ba? Mahirap maglakad mag-isa sa buhay na hindi kasama ang Diyos.
Kaya nga si David, di ba, lagi kong pinapaulit-ulit, na ganun kalakas yung loob niyang lumakad sa lambak ng kamatayan. No? Sabi ni David, ano ba sinabi niya? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because thou art with me. So sa atin, ganun din. Masarap sumuong maging sa mga alanganing sitwasyon kung in the first place, yung glory kasi ng Lord ang sinisik natin. Especially mga hindi may iwasan ng mga sitwasyon. Andyan na eh. Pero seek the Lord's glory. Yung glory ng Panginoon. So again, kung ikaluluwalhati naman niya, bakit hindi niya tayo susuportahan? Siyempre, susuportahan tayo ng Panginoon. At kung hindi naman ikaluluwalhati ng Lord, mahihirapan tayo mga kapatid. Kasi wala yung suporta ng langit. Napaka-endless pa naman ng resources ng Panginoon. Napaka-vast. Hindi siya mawawalan ng resources to help us. Anything na gusto niya idagdag or question? So pag-usapan natin further yung glory, yung patungkol sa kalwalatian ng ating Panginoon. God's glory is the only end actually and perfectly attained in the universe. Ano sinabi doon sa Salmo? All heavens declare the glory of the living God. Even si David himself, kapag tinignan daw niya ang mga bituin, ang araw, ang buwan, pag nakita niya yung sa sinukob, how great thou art! Nakikita niya yung kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya blasphemy talaga ng mga tao nagsasabi o hindi naniniwala sa Diyos. Oo nga. Nagsasabing walang Diyos. Sa kabila, kumbaga tumingin ka lang sa sa creation. Amen. Yun yung isang patunay. Tumingin ka sa salamin. Nakita mo yung sarili mo. Yes. Merong Diyos kasi merong creation. Nandito ako. Amen. Unless hindi niya matanggap yung sarili niya, pagtingin sa salamin, may Diyos ba talaga? Parang lalo nawala ng Diyos eh. Nung makita yung sarili niya sa salamin eh. Nawa, hindi naman tayo ganun. Sabi nga doon sa 130, praise you because I am fearfully. Yan. I'm fearfully and wonderfully made. Kahit ano pa yung susunod mo. Kahit yung kilay mo isa lang, praise God! Saka yung pagkain natin 20, actually, kung hihinintay ka yung Panginoon, yung silang mo, nandun yung radiance ng kanyang glory na nabuhay ng isang tao na nabuhay na rin. Of course. Amen. Doon na lang sa buhay niya, yung Australian preacher, di po ba? Di ba, kung titignan natin, parang kawawang-kawawa. Pero nakita yung gloria ng Lord. Sinik ka na, sinik. The way he speak. Oo nga. The way na nagagawa niya yung mga bagay na hindi natin nagagawa bilang Lord. Amen. Marunong mag-swimming, nakapag-dive, hindi nalulunod. Ako nga kumpleto, hindi ako marunong lumangoy Okay siya, para siyang sausage lang doon na, pero ang husay lumangoy, nakakalutang siya Di ba? Lilit nga ng mga flippers niya pero ang bilis lumangoy No? Look at that. Yan. Yung pagpunta sa hagdanan. Di ba? Nakakatalon pa dyan Yan. At God's glory is the most valuable and wala nang iba pang pinakamahalaga, pinaka-valuable, kundi yung maluwalhati ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi yun ang pwede may pagmalaki Di ba sabi nga ni Paul, alam nyo, kung ako magmamayabang ako, kung ako mayabang ako, sabi ni Paul, aba, ang dami kong pwede ipagmayabang. Payabangan lang ba? Di ba sabi ni Paul? Pero sabi niya, pero gayon pa man, kung magmamayabang man ako, magmamalaki. Ang ipagmamalaki ko, ang Panginoon. Tamang choice yun. Yun ang tamang choice ng pagmamayabang o pagmamalaki. Ipagmalaki natin ang ating Lord para siya ay ma-glorify. Yun ang pinaka-most valuable end. Hindi lamang yun, His glory is the only end consistent with His independence and sovereignty. Ang Lord ay independence, hindi siya nakaangkla kung kanino man. Kaya nga din, again, lagi tayong bumabalik, when we are praying, hindi natin aim na baguhin ang isip ng Diyos. When we are praying, ang aim natin, mabago ng Diyos ang isip natin. It's the other way around. It's the other way around. Kasi nga, di ba, halimbawa,
sinagot ng Lord yung prayer natin, ano sinasabi natin? Maraming salamat, Lord, no? Niloob ninyo na mangyari ang aking panalangin. So, ibig sabihin, sang-ayon pa rin naman kasi talaga sa kalooban niya. So, ibig sabihin ng prayer natin, yun yung isisik natin. The reason we're praying, we're seeking His will. Lord, ito po ang gusto ko, itong kailangan ko, nilalatag ko sa inyo, nilalapit ko sa inyo, nawa kasang-ayon sa inyong kalooban. Kasi again, kung kalooban niya, sasagutin niya. Pag hindi niya kalooban, hindi niya sasagutin. So, when we are praying, it is God changing our mind and heart, not vice versa. Akala lang natin yun. Na kapag sinagot, kasi kalooban niya kasi, bakit hindi niya gagawin? Yung prayer natin, nataong kalooban niya, sinagot niya. Ngayon minsan, ang dating sa atin, kita mo, napakatindi kong mag-pray. Di ba? Parang nagiging boastful pa tayo, nagiging proud or nagkakaroon ng pride. Pero hindi ganun. Sang-ayon pa rin yun dun sa magiging sagot ng Lord, kung kalooban niya ay hindi. Ang sabi nga nun, di ba, wala yun dun sa sa binigyan. Nandun yun sa nagbigay. Kasi hindi tayo tatanggap kung hindi naman tayo binibigyan ng ating Lord. And the divine glory is the end, which comprehends and assures every interest of the universe. Walang mangyayari sa sinukob kung hindi again bumabalik or nakaangkla sa kalwalatian ng ating Panginoon. Lahat ng nangyayari may kinalaman sa kanyang kalwalatian. Yung iba sabihin, impyerno. Nasaan ang glory ng impyerno? Mga kapatid, meron. Una, sino ba lumikha ng impyerno? Panginoon. Diyos ang lumikha ng impyerno, hindi si Satanas. Siya lang yung creator. Amen. Kasi maraming Kristiyano hindi naintindihan yun. Kalala pag sinabi impyerno, si Satanas ang naghahari, mga demonyo nagpapahirap sa mga kaluluwa. So, sila ang hari doon, sila ang Panginoon. Tila ba ang impyerno nilikha ng mga demonyo for themselves? No, it's not. Kasi isa lang ang creator, God. He created heaven, He created hell. Kaya kapag itinapon ng Panginoon si Satan ng kanyang mga demons sa mga unbelievers sa impyerno, manululhati ba ang Panginoon? Kasi Of course. Yung kapangyarihan niya makikita. Amen. Kaya sabi nga din sa every knee will bow and tongue. Every knee will bow and tongue will confess that He is God. Darating ang panahon. Amen. Darating ang panahon. I-acknowledge na talaga siya yung Diyos. Amen. Saka ano ba yung impyerno? I mean, yun yun yung ultimate, yun yung final destination or punishment ng mga sinners. Eternal condemnation. Amen. God is a God of justice, di ba? Then that's justice. When justice is served, God is glorified. So yes, meron pong glorification mangyayari kapag merong tinapon ng mga kaluluwa or mga kampo ng kadiliman sa impyerno. Ngayong nabaguhin ko yung pag-aaral namin kagabi. Darating kasi yung panahon, di ba, yung mga martyrs, ipapakita ng Lord sa kanila yung justice. Sa kung paano niya parusahan yung nagpahirap. Amen. Yung mga kaluluwa nga ng mga martyrs sa langit, nagtuwan-tuwa, nagre-rejoice Diba, humingi sila ng justice. Kailan pa, Lord? Kailan po ninyo bibigyan ng justice yung ginawa sa amin ng mga taong ito? At kapag dumating yon, God will be glorified. Yun yung something nung araw or, hindi batid ng mga Kristiyano Kaya alam niyo, may mga simbahan, bawal sabihin yung word na hell. May mga church po, may mga churches, bawal ang bawal yung demonyo. Bawal ang diablo, ang devil, ang demon, bawal yan. Tiyanak, bawal yung anything negative, impyerno, wag mong babanggitin. Bawal, may mga church na ganyan, bawal banggitin yung mga yon. Pero imagine mo yun, napaka-absurd. Paano yung mapag-uusapan ng kalaban, kung bawal pag-usapan yung mga pangalan nila, ano sabihin mo? Kaya nga yan. Kaya nga isang araw, no? Kaya nga, nakita ng Panginoon, bumulusok si Juan mula langit hanggang, absurd Pero may mga church na ganyan. Saka nasa Biblia Satan, Lucifer, Beelzebub. Tapos ikaw hindi mo pwedeng banggitin. Mas makapangyarihan pisa lang ngayon lumalabas kaysa sa'yo. Nabanggit ko lang kasi may mga ganyan church. Hindi ko alam kung saan lang hinugot yung doktrina nila. No? Malinaw naman na sa pag-aaral about the spirit world. Talunan na siya Amen. Amen. So kahit nabanggitin mo yan, wala nang power. Kasi Amen. pagtagong mo yan ng Lord.
binabanggit natin kung dapat banggitin. Bakit kaya gano'n na pag nadulas ka, Jesus! Pag may nangyaring negative, di ba? Bakit hindi Satan na lang? Di ba? Ang nasisisi. Lagi lang yung Diyos eh. So, negative na may nangyari. Jesus! No? Bakit hindi? Satan! Kasi salbahe naman talaga si Satan eh. Di ba? Kaya ka napaso dahil kay Satanas. Pero hindi ba Lord pa rin ang nasisisi sa lahat ng pagkakataon? Di ba? Kawawa. May isang pamilya nga. Oh. Jesus, Maria, Joseph. Ayan. Talaga yung buong pamilya na. Oo nga naman. Yan. At God's glory is the end, which in a right moral system is proposed to creatures. Kapag ang isang sistema napapangunahan ng moral, ng kaayusan, normal lamang na yung kaluwalhatian ng Diyos ang isisik. Pero kung hindi ayos, kapag immoral ang isang sistema, walang magsisik siyempre ng glory ng Lord. Especially, sabi nga natin mga nakapag-aaral, halimbawa yung mga atheist. Kasi dumadami mga atheist eh. Kasi dumadami mga scientist na napakatatalino, pero atheist. May isipin mo, ano yung nag-guide sa kanila? No? Walang something ba? Anyway, ang katwiran lang ganito. Hindi mo naman kailangan ng impyerno sa kalangit para maging mabait ka eh. Maging mabait ka. Kumbaga, kahinaan daw na kaya ka lang nagiging mabait kasi may impyerno. Kumbaga, lumalabas ulit plastic ka lang kasi salbahe ka naman talaga. But since may impyerno, ayaw mo lang ilabas yung pagiging salbahe mo. Yan ang katwiran nila. Sino raw mas magaling? Sino mas mabait? Yung taong mabait kasi naniniwala sa impyerno, sa kasalangit. So, mabait siya kasi ayaw niya mapunta ng impyerno. Or, yung taong mabait lang, pero hindi naniniwalang may langit at mayroong impyerno. Kung gagamitin mo nga naman ng human thinking, aba, mas mabait to. Kasi mabait siya even though hindi siya naniniwalang may impyerno eh. Ito kasi mabait lang naman to kasi takot siyang mapunta doon. Ganyan ngayon ang mga atheist, mga kapatid. Matatalino. Pero of course, alam natin kamangmangan yan sa harap ng paating Panginoon. Okay, po yung sinabi doon sa last part ng pag-aaral ko gabi. Yung doctrine na meron tayo, kung hindi nakapaloob doon sa God's love, that is nothing. Of course. Pakanina mo. Parang ganun din yung labang niya. Amen. So kapag merong moral system, sigurado at walang problema, yung luwalhati ng Panginoon na ang isisik. Letter E. Yung tinapos natin kasi, yung end of decrees. Dito tayo sa letter E. Tinapos natin yung letter D, ngayon tumalon tayo sa letter E. Ano naman yung content and order ng decrees? So let us consider yung content, saka yung order nung utos, nung purpose ng ating Panginoon. At makikita raw natin yan sa 3 realms na tinatawag. Sa 3 dimension, let's say. Ang una, kung saan natin makikita yung decree, yung purpose ng Panginoon, kung saan actively, no, kanyang ipinararamdam, kanyang ginagawa sa harapan ng kanyang mga moral creatures. Una, the material and physical realm. Dito muna tayo sa material and physical realm. Of course, pag sinabing physical, ito yung physical universe. At kasama tayo dyan. According to the scriptures, God has decreed all things that come to pass in the realm of the material and physical. Lahat ng nangyari sa physical universe, nangyari siya kasi niloob ng ating Panginoon. Halimbawa, na-wipe out yung mga dinosaurs, di ba? Naniniwala po tayo sa dinosaurs, hindi yung fiction. Pero isa yan sa, let's say, maging sa Christian na circle, isa yan sa mga mystery. Di ba, ang isa nga sa question, nung panahon ba ni Adam sa ni Eve, meron ba mga brontosaurus yun, mga T-Rex by that time? Nung panahon ba ni Noah, may kasama bang mga dinosaurs ang iniligtas or what? Di ba? Meron kasi nabanggit sa Old Testament, Leviathan. Yung mga dambuhala, yung mga higante sa dagat, mga higante sa lupa. Meron nabanggit. Di ba? Pero ang tanong nga, nung panahon ba ni Adam sa ni Eve,
nung panahon ni Noah, nag-i-exist ba ang dinosaurs by that time? But because we believe na merong dinosaurs, kasi sangkaterba yung mga nahuhukay sa lupa. Yan yung something na yung mga theologians, hindi pa sila tapos pag-aralan. Hindi pa. But me, I believe na merong nabuhay na dinosaurs because of those bones na nakikita natin ngayon. Pero kung paano natin sila i-harmonize sa panahon ni Adam hanggang sa panahon ni Noah, yun yung something na mysterious for us. Pero ang point ko, winipe out sila ng Lord. At winipe out sila ng Lord for a definite purpose. Sa tingin niyo, bakit kaya? Kasi diba, nung panahon kasi ni Adam and Eve, ano pa, kumbaga, parang friendly pa sila o kaya pa silang suklayan ng mga pangangailangan nila. Pero after nung flood, hindi na po, diba? Hindi na. Tayo mga dinosaurs. So isa yan sa mga kumbaga theory, let's say, na kasi nung magkaroon ng flood, actually nasira ang ang planet di ba? Yung canopy na kumocover sa sun, kasi ang isa raw sa dahilan kung bakit tumanda ang tao, maaga mamatay, yung UV ray, yung tama ng araw, ng sikat ng araw. No, isa yun sa dahilan kung bakit ang tao ngayon imbes na nabubuhay na 900 years, ilan na lang 70, 65, ang layo, ano? Isa yun sa reason daw. Merong canopy na nagko-cover dati sa atmosphere, pero after ng flood nawala yun. So nung araw, kayang i-sustain ng planet Earth yung pangangailangan ng mga dinosaur. Pero after nung masira nga yung ecosystem, yung perfect ecosystem para mabuhay na matagal lahat, masuportahan lahat ng living organisms, since hindi na kaya nung masira nga yung planeta natin, then they died out. Pero yun nga lang, malinaw kasi ang katibayan na merong biglaang nangyari at na-wipe out sila almost instantaneously. Hindi kasi lumalabas na isa-isa, dahan-dahan na after millions of years nawala sila. Meron kasing isang catastrophic event na nangyari talaga. And they were really wiped out. Ako isa lang masasabi ko, mapa-meteor man yan or what, that is God's purpose. Ang Lord ang siyang, kasunod na pinag-uusapan natin ngayon, hawak ng Panginoon ang physical universe. Even what happened to the dinosaurs, of course, kasama yan na niloob ng ating Panginoon, kasama sa kanyang disenyo. Anything else? Baka meron kayo naiisip patungkol doon. Isa lang yun sa maraming examples, ha? Hindi lamang yun, sige, wag na dinosaurs. Kung gugustuhin ng Panginoon ng araw, ang Earth tumigil sa pag-ikot, magagawa niya. Kasi hindi ba yung panahon ni Joshua, ang tawag natin, and the sun stood still, di ba? Pero kung tutuusin, hindi naman umaalis sa pwesto ang araw Umiikot kasi ang Earth. Umiikot ang Earth, kaya kaala mo naman ng araw, gumagalaw siya. Pero hindi umaalis sa pwesto ang araw. Ang Earth umiikot. Kaya kung tutuusin ang ginawa ng Panginoon doon, the Earth stood still. Ang Earth ang tumigil, hindi ang araw. Kaya ng Panginoon yun, nagawa niya ng araw, bakit hindi niya magagawa ulit? Yung tubig, hinawi niya, hanggang kalitliit ang neutron, proton ng tubig na wala. Kaya tuyo yung lupa ng daanan ng mga Israelita. Yung virus o yung bacteria ng ketong, kaya niya utusan, ketong, patay kayo lahat. Patay ka agad, di ba? Katawan, mag-regenerate ka agad. Kaya sandali lang, magaling na yung may ketong. At balik sa normal yung itsura. Kasi halimbawa, kinain na ng ketong yung mukha mo, kahit gumaling yung ketong, iba na itsura mo syempre. Di ba? Wala na ilong mo, iilas sa mga daliri mo, tunaw na. Yung balat mo mismo, maraming butas or, kasi kinain Pero hindi ba ang kwento dun? Iba Ano yung nangyari kay King, yung inutusan ni Elijah ba yun na lumublob ng 7 beses sa Ilog Jordan? Di ba merong hari, inutusan niya. Tapos after gawin yun, nawala yung sakit niya, sinaaman, nawala yung ketong niya, hindi lamang yun, ano sinabi doon? Siya ay kutis bata. Iisipin niyo yun. Yung mga parte ng katawang kinain ng ketong, balik sa dati, hindi lamang basta dati. Parang kutis ni Cyrus, saka ni Arielene. So hindi natin masusuklian, hindi natin pwedeng maliitin yung kapangyarihan ng Panginoon sa material dimension. Anything else? Sa buhay mismo ni Lazarus. Imagine. 4 days. 4 days ng patay.
And yun nga, niloob, pinakita rin ng Lord Jesus Christ in the flesh na yung gloria, di ba, kaya niya gagawin yun para mag-glory pa yung kanyang pangalan at para doon sa mga tao na naroon na walang pananampalataya. Pero nakita natin, di ba? Ayaw nga ni Martha na buksan kasi nangangamoy na. Pero nangyari. Sa glory pa rin. Look at that. Pwede naman makipapakita rin naman ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Isang araw na patay na buhay niya, di ba? Pero hindi kasi, ang gusto ng Panginoon, yung katawan mismo dapat lusaw na muna. Siguradong patay na siya. Kasi napanood ko yun sa documentary, 3 days at hanggang 4 days, talagang yung tao halos bumabalik na sa elemento. Nagkakalusaw-lusaw na siya. No? Yung medyo tumataba na, may mga lumalabas na mga liquid or what. Talagang totoong patay. Yun ang totoong patay. At doon talaga na ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Hindi naman siyang, kasi nung nakarating sa kanya yung balita, may sakit pa lang eh. Ganun ba? Pero niloob niya na 4 days pa. Nagstay pa sila ng ilang araw pa. Di ba? Para lalong maipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa material and physical realm na tinatawag. Pag-usapan naman natin yung number 2. Saan natin makikita yung kanyang decree? Sa moral and spiritual realm na tinatawag. And una, ito medyo hindi lahat ng Kristiyano medyo naiintindihan itong pag-uusapan natin ngayon. Simply because kulang sa aral. Una, kasama sa dinikri ng Panginoon sa moral and spiritual realm, yung letter A. God decreed to permit sin. Ha? Sak nakakita ng Holy God, pinipermit niya ang kasalanan. Hindi ba nangyari? Simulan natin kay Lucifer. Magagawa ba ni Lucifer yung gusto niyang gawin, yung ginawa niya, kung hindi pinirmit ng Panginoon? Tell me. Kaya bang pigilan ng Panginoon si Lucifer na maging Lucifer, maging Satanas? Kaya niya, di ba? Kaya ba ng Panginoon na pigilin yung 1/3 ng mga anghel sa langit na sumama kay Lucifer? Kaya niya naman, di ba? Kaya ba ng Panginoon na nakita pa lang niya ng konti na yung puso ni Lucifer nakakaroon ng konting-konting pride, i-erase niya na kaagad si Lucifer? Kaya niya, hindi. Kaya, di ba? Kaya. So, hindi question, kung tutuusin, hindi tamang questionin, Lord, bakit mo naman pinermit? Bakit ganun, Lord? No? Parang nakalusot yata. Parang may mga bagay yata na hindi ninyo kontrolado. God is in total control. It's just a matter of permission. Pinermit niyang mangyari. Nangyari ang isang bagay because God permitted it to happen. Ang sabi natin kanina, lahat na nangyari, niloob ng Panginoon. Kasi nangyari eh. Kung hindi niya loloobin, hindi mangyayari. Kung hindi niya pinermit na magkaroon ng Satan, si Lucifer, nagsisimula pa lang yung konting pride, pipigilin niya na yun. Pero hindi. Kasi meron siyang decree, meron siyang purpose. Yeah. Kasi nga, all-knowing God siya eh. Hindi po pwede nila kalusot sa kanya yung iniisip. Amen. Again, sabi sa Old Testament, ang Lord daw, bago pa niya simulan, alam niya na yung katapusan eh. Tinatapos na niya. So maging si Lucifer, nung ang nag-i-exist pa lang sa eternity, yung Trinity, God Himself, wala nang iba pa kasi siya lang naman nag-i-exist forever eh. Kailan lang naman niya nilikha ang mga angels, di ba? So bago pa niya likhain ang mga angels, alam na niya ang mangyayari. Na among these angels na lilikhain ko, there will be someone, specifically, a Lucifer, na gagawa ng mga bagay na ito. At gagawin niya lahat to disrupt, sirain ang mga aking mga plano. Alam niya lahat yan. And yet, He permitted it to happen. I know, Payang. Magiging useless yung repent na salita kung yung sin is hindi niya kung yung sin hindi niya pinermit, pinayagan. Yung walang repentance. Okay. Kumbaga, kung hindi mag-i-exist yung walang repentance, exercise natin or magre-repent tayo kapag nagkamali tayo na nagkasala tayo. Yun yung use nung repent. Forgiveness. Oo nga naman. Wala rin Amen. Forgiveness. Oo. Walang salvation, syempre.
Yun yung, Kasalanan. of course, walang kasalanan, walang repentance, walang salvation. At tao na robot na. Tsaka hindi na natin masasabi yung mabuti kong ginagawa. Kasi wala nang standard. Paano mo nasabing mabuti ginagawa mo? Oo, paano masasabi? Wala namang masama. Wala akong masama. So yung mga lahat ng mga negative na mga words, wala lahat yun. Walang darkness, puro light, di ba? Kaya pag sinabi mo, ang liwanag naman dito, bakit mo naman nasabi yun? Meron bang dilim? Wala ngang dilim. Kumbaga, wala yun. Walang ganung klase ng usapan. Maliwanag. Pupunta ka doon, maliwanag. Maliwanag. Ganun lang, di ba? Pero hindi natin sinasabi na maraming salamat Lord, pinermit ninyo ang sin. Hindi na sinasabi natin. But since merong kasalanang pumasok, God permits it to enter. Hindi kasi papasok ang kasalanan ng gayon na lang. Wala siyang kapangyarihan. Wala. Kinakailangan ng permission ng ating Panginoon. Okay, tingnan natin. Mas hukayin natin ng konti ito. God is not the author of sin. We know this. Hindi siya ang author ng sin. But, for wise and holy reasons, which we do not fully understand, He decreed to permit sin. Yun yung bagay na ang Diyos na lang talaga nakakaalam. Lord, bakit ninyo pinermit? Look at us, nasa Saudi tayo, buong ng kasalanan ito. Kandahirap tayo, makalayo sa mahal sa buhay. Ito lang ako ay papasok kayo yung sabi nila. Kung wala kang faith na sa Panginoon, hindi bigay sa'yo ng wisdom ng ating Panginoon, kaalaman. Para sabihin mo, dito na yung sinasabi mo, mawabaliw ka na rito. Kasi yung nag-aaral at talagang wala yung basic na pananampalataya, hindi mo ito maunawaan. Sabi mo, alis na ako rito. Amen. Mabubuha ka mo rito kasi pinag-usapan sa sin. Dapat kami gawin. Bakit? Of course. Talagang tapos God hates sin. Pero pinirmit niya naman. Dahil sa, naman. Isa natin sa basic faith natin, nakikita natin yung assembly ba na transition ba na gamutin ng Panginoon at yung rason kung bakit pinito yung Kristo. Dahil nga, para malaman natin kung yung pagkakaiba at yung salvation na ating nakikita. Talagang tamang-tama yung title ng ating pinag-aaralan. Knowing God. Amen. Dahil ito po talaga. Marami pa tayong hindi alam patungkol sa kanya. Kasi infinite God yung pinag-usapan na eternal God. Sino ba naman tayo? Ang babata pa natin, ilang taon pa lang tayo, compared naman sa Diyos. You know? Talaga yun. Sabi, we do not fully understand. No. Ang isang matalinong tao, marunong tumanggap ng katotohanan, hindi lahat alam ko. Sinabi sa Book of Proverbs yan eh. Yung nga raw palatanong, sign ng pagiging ng katalinuhan eh. Di ba yung palatanong? Huwag naman sobrang tanong ka naman, konting kibot tanong. Yung nagtatanong ka lang kung kinakailangan, siyempre. Yung tanong talaga na nangangailangan ka ng sagot. Ayan. Hindi yung konting kibot tanong. Ayan. Ito, ang example pa din natin dito, halimbawa, di ba merong nagtanong ng araw, sino ang lumikha kay Satanas? Oo nga naman, bakit nagkaroon ng Satanas? Sino ang lumikha sa kanya? Siyempre, ang unang isipin, sino ba? Siyempre, ang Diyos. Sino ba ang creator? So, God created Satan. Di ba? Pero alam na natin na sagot, di ba? Paano ba natin sasagutin yan? Si Lucifer yung si Satan lumikha sa Satan. Ayan. God created Lucifer, no, which is holy. But Lucifer created in himself Satan. Kasi ang sabi nga sa aklat ng Isaiah, di ba? At isang araw nasumpungan sa kanyang puso, merong sumibol na kasalanan. At pride, hindi nilagay ng Panginoon yun sa kanya, siya mismo sa kanyang sarili. It started. Tinignan niya yung kanyang kagandahan. Ayan. Yung narcissism, delikado yan eh. Alam niyo ba yung kwento ni Narcissus? Ano yung Greek god yun eh, si Narcissus? Of course, myth siya, mythology, hindi totoo, fiction. Pero ang kwento kasi ni Narcissus, isa siyang god na kagandang lalaki or what. So, minsan naglalakad siya sa hardin, nakakita siya ng fountain or what, body of water. Naisipan niya tumingin na ganyan. Na-in love sa sarili niya. No? Na-in love sa sarili. Yun yung narcissism na tinatawag. Narahuyo sa sarili. No, narahuyo sa sarili. Mahirap yung ganyan. Si Satan kasi ganyan din ang ginawa niya eh. Siya kasi yung pinakamaganda eh. Ang pinakamaganda siyempre ang Diyos. Pero besides God, sa creation, siya ang pinakamaganda sa lahat. At yun ang tinignan niya. Yan. So tingnan nga natin yung susunod. Sin is a quality introduced into creation by the creature himself. At nakita natin kay Lucifer yan. Sin is the self-determined revolt
of the creature against the will and commandment of God. Like Adam and Eve, like Eve, alam na naman nila yung do's and don't, di ba? Ito pwede nyo kainin, pero ito hindi. Pero hindi ba pinili pa rin ni Eva? Wala namang magagawa si Satan kung tutuusin sa kanila. Hindi sila pwedeng kantiin Hindi sila pwedeng sabihin ni Satan na, ayan, makasalanan na kayo. Hindi They must do something para magkasala sila. Pero hindi ba pinili pa rin? Pinili pa rin ni Eva. Pinili natin. Pinili ng tao. So, hindi ang Diyos ang originator ng sin. Pero nagawa ng sin na mag-exist through the creature because God permitted it to happen. Because of things na hindi natin fully naiintindihan. Yun yung something na dapat nagpapa-excited sa atin na makarating sa langit. Kasi itanong natin sa Diyos personally. Ha? Walang matalinong Kristiyano kahit buong buhay nag-aral para lubo sa maintindihan yan, wala. Kasi infinite mind, finite. Amen. Amen. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung infinite God. At sino tayo para lubusan 100% makuha? Sabi nga ng Panginoon, di ba, my ways are higher than yours. Di ba, ang kaisipan niya ay higher than ours. Ngayon, hindi lamang yon. Kung God decreed to permit sin, ito naman ang sagot niya. God decreed to overrule sin for good. He purposed in itself na nang i-permit niya ang sin, meron din siyang gagawin to overrule sin para gapiin din naman yung sin na yon. At maraming mga verses kayo makikita dyan. So God is sovereign, holy, and wise. Matalino siya. Lahat ng gusto niya mangyari na mangyayari, siya ay banal. He cannot permit sin to thwart His purpose of holiness. Hindi naman nasira, kung tutuusin sa atin, sa mata nating mga creatures, it seems, nagawa ni Lucifer na sirain ang plano ng Diyos sa langit. Sa mata nating mga creature, it seems, nagawa talaga, na-thwart, nagawang sirain ng kalaban, ng kasalanan natin, yung magandang plano ng Diyos. But, actually, no, it's not. Kasi bago pa mangyari ang lahat, alam na ng Lord at may sagot na siya. May sagot na siya. Kasi, kung masaswart natin, yung plano ng Panginoon, hindi na sa Diyos. Ganun lang naman kasimple yun Parang ganito yan Kung nagawa mong baguhin ang isip ng Diyos, aba, saan ka nakakita ng Diyos na nababago ang isip? Ang sabi nga niya, hindi siya nagbabago Ang sabi niya, ano sinabi sa Biblia? Hindi siya nagkakasala para siya ay magsisi. Nasa Old Testament yun Hindi pwede magsisi ang Diyos kasi wala naman siyang kasalanan No way. Pero of course may nababasa tayo sa Old Testament at nagsisi ang Diyos kung bakit pa niya nilikha. 'Di ba ang tao? 'Di ba nabanggit 'yan? It is something else. Hindi as in ang Diyos nakagawa ng kapalpakan at nagsisisi siya. No, it's not like that. Kasi pag pinapahiwatig tayo nung nalungkot siya sa ginawa ng mga tao. Kaya parang pinapahiwatig na talagang nasaktan yung kalooban niya na bakit ko pala ginawa. Amen. Pero yung pinaparamdam doon sa nilikha niya na dapat pinagsisiyan yung mga bagay na bagay. Hindi, sabi nga, hindi tao ang Diyos para siya magkamali Hindi tao ang Diyos para siya magsisi. Hindi tao ang Diyos para siya magkasala. So kapag sinabi sa Biblia ang nagsisi ang Diyos, ibang ibig sabihin nun, hindi katulad sa atin. That is totally different. Because He is God. Nang banggitin ng Lord yun, ipinamumuka sa atin yung ating kasamaan. Ayan. Hindi kasi natin maintindihan hanggat hindi niya sinasabi Halimbawa, alam mo, nagsisisi ako, ba't ikaw pa na pangasawa ko? Para masabi mo yun sa asawa mo, aba, ibang usapan na talaga yun. Doon yung mararamdaman, nakakahiya naman. Nagsisisi tuloy siya kung bakit niya ako pinakasalan or what. Di ba mararamdaman mo ngayon? Di hiwalay ko. Ganun din ako. Hiwalay ko, may walay. Ibig sabihin, ganun na kasukdol yung ginawang pagkakamali. Kaya nga, wipe out niya Ayan, kaya wipe out Pero nagtira siya ng remnant. And He has the knowledge and power to overrule sin for good. At alam na natin yan through the Lord Jesus Christ. Yan. Through salvation, through the blood of His Son, the Lord Jesus Christ. Letter C. God decreed to save from sin.
Una, the moral and spiritual realm, God decreed to permit sin. Hindi natapos doon. God decreed to overrule sin for the good. At panghuli, God decreed to save from sin. Man, though responsible, is helpless to save himself. Amen. Total depravity na tinatawag. Walang bangkay na kayang i-resuscitate yung sarili niya. Tsaka nakakita ng patay. Di ba? Hindi lamang yun. Tsaka nakakita ng patay. Tumawt niya sarili niya para magkaroon uli siya ng hininga. Tsaka nakakita ng ganun. Patay nga wala na siyang mga gawa, patay as in patay. So maging tayo ganun din. Unless merong someone else na tutulong sa atin to be alive. At yun yung ginawa ng Lord. Yun yung ibig sabihin ng total depravity. As in we are dead. Sipa-sipain mo, kahit kilitin mo sa ilong, wala nang mararamdaman, patay na siya. Kahit kausapin mo, uy, kinain ko na yung ulam mo. Wala na siya masasabi, patay na kasi. Unless merong someone other than the person who is dead na bubuhay. No? Magbubuhay sa kanya. So we are helpless to save ourselves. Because we are dead. Nung tayo ay wala pa sa ating Panginoon. Since the fall, man has lost his ability not to sin. Lahat ng gawin, puros kasalanan. Yan tayo. Man does not have the power to save himself. Why? Patay nga Saka nakakita ng patay. Nililigtas yung sarili niya para hindi siya kainin ng langgam. Wala, di ba? Kakainin siya ng langgam. Wala siyang magagawa. Yeah, yung nagsabi na he is not a sinner anymore. Of course. Amen. At panghuli, diyan sa letter C, so God must take the initiative in salvation. Hindi tayo nag-take na initiative sa salvation natin, mga kapatid. Hindi. Meron kasing kumilos sa puso natin. So, nagawa natin ngayong magsisi. Alam na natin to, di ba? Romans 3:10. Amen. Wala na isang kumana. No one is righteous, no, not one. No one seeks after God. Wala. It is always God who's seeking after us. Kaya nga nung sinabi niya, He came to seek and save those which is lost. Siya ang gumagawa ng lahat. Ang tawag dyan, God provides common or prevenient grace. This is grace operating on one's will before he turns to God. It gives to the sinner the ability to respond favorably to God. Nung araw na tayo tumanggap sa Panginoon, kaya natin nagawa yon kasi merong Holy Spirit nang kumikilos sa atin. Kung wala yung Holy Spirit na yon, nanatili tayo sa upuan, after ng gawain, umalis na tayo at hindi na tayo bumalik. So, ang glory sa Lord, hindi sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ng Lord, mabuti na lamang, tinanggap kita. Kasi kung hindi kita tinanggap, impyerno punta ko. Baliktad dapat. Kung mas lalawakan natin yung ating mga mata, gagamitin natin ating spiritual eyes. Maraming salamat, Lord, tinanggap mo ako. Tayo ang tinanggap ng Lord. No? Tumawag siya, sumagot tayo. Ang initiative sa kanya, naligtas tayo. Bakit? Kasi tumawag siya. Sasagot ka ba kung wala naman tumatawag sa'yo? Yes. Unless merong something kang problema. Di ba? Monologue. Di ba? Monologue or para kang bipolar or what? Kung wala kasing pagtawag, walang pagsagot. Di ba? Yun lang ibig sabihin natin dito. Doon sa tinatawag na prevenient grace. Siya yung kumatok. Siya yung kumatok. Hindi ka magbubukas kung wala namang kumatok, syempre. Unless may kumakatok pagbukas mo, wala naman na. May problema ka na naman yun, syempre. May katok. May katok ka or what? Ano kaya, Len? Siya pa yung nagmahal ko yan. Ayan pa. Ano sinabi sa aklat ng 1 John? We love Him because He first loved us. Kapag pinag-usapan, initiative, Diyos lang yun. Hindi tayo kailanman nag-take ng initiative, mga kapatid. So sa salvation po, Diyos ang nag-take ng initiative. Hindi yung faith, di ba? Amen. Amen. Through the Holy Spirit. Kung hindi nag-take ng first step ang Lord, wala tayong lahat dito ngayon. Maraming salamat doon sa prevenient grace na Kanya ipinakita sa atin. This grace is available to all and makes it possible for all men to respond to the gospel and be saved. At maraming mga verses yun na nagpapatunay na pinairal muna ng Panginoon ng Kanyang grace through the Holy Spirit, kaya nagawa ng mga tao to believe at magsisi sa kanilang mga kasalanan.
When man responds positively to God's prevenient grace, and of course, because of the workings of the Holy Spirit, God will grant him or her repentance and faith. That goes without saying. Pag tinawag ka ng Diyos, ang ending ng buhay mo, langit. Hindi pwedeng tinawag ka ng Diyos, ang ending ng buhay mo, impyerno. Paano naman nangyari yung ganon? Of course, may mga gantong eksena. Kuya, bakit ganon? Meron akong kakilala. Pastor na nga siya eh. 50 years na siya. Tapos isang araw, nagbebenta na ng shabu. Tumigil na siya. Ayan, nahuli tuloy. Ngayon, kung buhay pa yung tao, mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. We really cannot judge the person. Palagay ko, hindi tunay na pastor yan. Kahit 50 years, tapos biglang nagsashabu. Palagay ko, hindi tunay yan. Of course, we can judge them by their action. Pwede natin sabihin, masama siya, salbahe siya, hindi makadiyos yung ginagawa niya, but do not ever say, palagay ko hindi tunay na ligtas yan. Only God knows. Tikom na natin ang bibig natin pag salvation na pinag-uusapan. Habang buhay pa po yung isang tao. Of course. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Pag hindi sa tawad, So kaya anyway, sin is sin. Nagbebenta ka ng shabu, kasalanan yun. Nagsisinungaling ka, kasalanan yun. Ano pinagkaiba nilang dalawa? Hindi ka lang nagbebenta ng shabu, pero sinungaling ka rin. We're still committing the same sin. Sin is sin. Yung nga lang, sabi sa Biblia kasi, meron lang talaga mga kasalanang lantad. At sa 1 John, meron lang kasi talaga mga kasalanang halata, lantad. At meron mga kasalanang tago. But it is the same at the sight of God. Isa lang ang to punish. Amen. Iisa pa rin, to punish. So because of divine foreknowledge, ito yung mga terminology na pag-aaralan natin sa mga susunod. Palalim tayo ng palalim, mga kapatid, sa ating pag-aaral. So because of divine foreknowledge, God knows who will respond to His prevenient grace. And this, yung mga taong ito, na magre-respond because of His prevenient grace, kasi nga nag-take siya ng initiative sa mga taong ito, this God elects to salvation. It is a bundle. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, you are an elect. Pinili ka niya. Naramdaman mo yung prevenient grace. Kumilos ang Holy Spirit. It is a bundle. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin yung tunay na istorya ng salvation. Kasi all along ang alam natin, basang alam ko na magkaroon ng altar call, kung sino naman tatanggap, lumapit ako, tinanggap kong Panginoon, and then nalaman kong ako'y ligtas. Mula noon, naligtas na ako. That is the side of the story kapag ikinuwento natin. Pero sa mga susunod na pag-aaralan po natin, pag-uusapan natin the story of salvation according to God. Hindi ko sinasabing mali yung sabihin natin, naligtas ako nung araw na yon nang tanggapin ko Panginoon. Hindi rin man mali yun. Kasi yun yung side mo ng kwento eh. Itong pag-uusapan natin next time, yung side naman ng Diyos. Ikukwento naman sa atin ng Panginoon, paano kang naligtas. Paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Kaya next week ang pag-aaralan po natin, ang isa sa aking paboritong topic, election and predestination. Maraming Christian churches, hindi po pinag-aaralan yan. Maraming Christian churches, hindi naniniwala sa election, hindi naniniwala sa predestination, but we believe simply because nasa Biblia. Itinuturo ni Paul, itinuro ni Pedro, itinuturo ni John, itinuturo ni Jesus Christ, bakit hindi natin paniniwalaan at bakit hindi natin pag-aaralan. So, I hope next time mas marami tayo for them to hear this study. Meron kayong question or comment, suggestion? Kasi nga kuya, kung naniniwala ka ikay ligtas, tapos hindi ka naniniwala sa election and predestination, mababaw, sabi nga. Yung pinakamalalim na kwento ng kaligtasan mo, hindi mo alam. Ang alam mo lang yung lumapit ka sa harapan. Yung pinag-usapan natin. Yung something skin deep lang ang alam natin kapag ganun. Pero yung kaibuturan ng kaligtasan, you will never know kung hindi ka naniniwala sa election and predestination. But hindi ka po sinasabi, especially sa mga nakikinig ngayon, hindi ko rin naman sinasabi na kapag hindi naniniwala sa election sa predestination, hindi tunay na Kristyano. I'm not saying that. Hindi lang nila... hindi lang nila alam yung buong kwento kung paanong naligtas ang isang kaluluwa kasama sila. So, there's no judging here. Ikukwento lang natin yung mga bagay o pag-aaralan natin yung mga bagay na hindi na pag-aaralan ng marami.